Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 2841 ay siya, hayaan ang kanyang sarili na magsuot ng kanyang Amerikana, ngayon. Ay hindi ito naiintindihan, hindi, natigilan si Melody, at binaling ang ulo upang tumingin sa kaina-hinala kay Daryl, medyo nalito sandali. Haha, nang makita ang reaksyon ni Zian, labis na natuwa si Daryl. Sa susunod na segundo, sinabi ni Daryl kay Melody, paano ka makasigaw? Batang babae, maraming mga Diyosa sa mundo, hindi ba lahat sila ay aking mga kababaihan? Tulad ng sinabi niya, ngumiti si Daryl at sumulyap kay Zian, nagpatuloy, ito si Miss Zian, bilang isa sa aking mga kaibigan, hintayin kang tulungan siyang makakuha ng isang hanay ng mga damit. Narinig ito, nagbigay ng isang Melody, at nagmamadaling inutos ang mga tao sa hotel. Ilang sandali, naihatid na ang mga damit, at si Zian ay nagtungo sa susunod na silid. Melody, SS oras na ito, hindi maiwasang tanungin ni Daryl, sa oras na iyon, ang sekta ay nagkakaproblema. Akala ko mayroon kang isang aksidente. Sa oras na ito, saan ka nagpunta? Nakikita si Daryl na banggit ito, ang mga mata ni Melody biglang kumikislap. Nasama ng loob, sa oras na iyon, tumakbo ako palayo sa Green Cloud Sect at hinabol ako ng mga taong walang langit. Hanggang sa unang 2 araw ay lubos ko silang tinapon, at pagkatapos ay dumating ako sa Heshui Town upang tipunin ang mga tao mula sa Mercenary Alliance, makitungo sa walang samahan sa araw. Sinabi niya, si Melody ay kumulo, mabangis at sinabi, ang anggulo ng pagbubukas ng Albatron ay nawasak, pinatay ang aking ama, hindi iniulat ni Melody. Tumawag ka, narinig ito, huminga ng malalim si Daryl at parang mabigat. Si Zhangju ay ambisyoso at pumatay sa maraming tao, kaya dapat siya ay matanggal sa lalong madaling panahon. Kaya lang pinangunahan ni Jack ang ilang mga tao na guluhin ng Supreme Convention, si Zhangju ay nasugatan at nakatakas, at ngayon hindi niya alam kung nasaan siya. Guru, sa sandaling ito, tinitigan ni Melody si Daryl ng malapitan, at sinabi ng Kaos Puso, 2 makalangit na artifact, narinig ko ang mga alingaw-ngaw mula sa mga ilog at lawa na nilapastangan mo si Chang'e Empress at gumawa ng ingay sa North Mona Palace, narinig ko alam kung sinasadya ka ni Zhangju. Panipi, Master, mayroon akong isang buong Mercenary Alliance sa ilalim ng aking kamay. Hanggat sasabihin mo ang isang salita, dadalhin ko ang mga tao sa pangkalahatang dambana ng Wat Ian Organization. Kumusta naman ito? Panipi, sinabi ni Melody. Ang delikadong mukha ni Melody ay puno ng pagpipilit. Oo, gusto niyang gumanti ng sobra. Bagaman ang sekta master ng sect ay hindi kanyang biolohikal na ama, inalagaan siya mula pa noong bata siya at may matinding pagmamahal. Ngayon ay pinatay siya ni Zhangju at hindi makatiis ito. Nag-isip-isip si Daryl, at dahan daw ang sinabi, walang silbi para sa iyo na pumunta sa pangkalahatang dambana ng samahan ng Wat Ian ngayon, dahil nawawala si Zhangju. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Daryl kay Melody tungkol sa sitwasyon sa Suprema ng Komperensya. Nang detalyado, alam ito, nanginginig ang katawan ni Melody, at natigilan siya. Ang ilang mga tao mula sa tribo ng Raksha ay nagsilong sa Pluto. Nang maglaon, sinira niya ang kataas-taasang komperensya, hindi lamang inaresto ang mga tao ng samahang Wat Ian, ngunit dinakip ang mga pangunahing sekta ng mainland. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-react si Melody at hindi mapigil ang tanungin, kung gayon ano ang gagawin natin ngayon? Panoorin natin ang mga pagbabago. Nakahinga, nang maluwag si Daryl at marahang sinabi, ngayon ang sitwasyon sa mainland ay lalong nagiging magulo. Ang Pluto ay mas malakas kaysa kay Zhangju, kaya't hindi ka dapat kumilos ng madali. Panipi, kung gayon, kung ano ang naisip ni Daryl, agad kang magpadala ng isang tao upang magtanong tungkol sa balita, at sabay oras, tulungan akong hanapin ang pamilya Carter at kay Zhang na kinaroroonan ng mga sungay. Tandaan, huwag magulat ang ahas. Panipi,
Okay, tumango si Melody. Upang maging matapat, si Melody ay may isang malakas na personalidad at hindi nais na maging napaka-passive, ngunit walang paraan, ang mga salita ni Master ay dapat pakinggan. Di nagtagal, ipinadala ni Melody ang kanyang mga tauhan sa mga ilog at lawa upang magtanong tungkol sa balita. Sa sandaling ito, ang kabilang panig, pinamunuan ni Natalie ang isang hukbo ng libu-libong reksyosya at sa wakas ay nakarating sa hangganan ng mainland ng North Mona. Tumawag ka. Sa sandaling ito, tumingin si Natalie sa direksyon ng lungsod ng imperyo. Ang kanyang magandang mukha ay napakakalmado, ngunit may isang hawakan ng pagiging komplikado sa kanyang mga mata. Ngayon lang, ang mga tiktik na nagmarcha ay unang nagpadala ng balita na ang kataas-taasang kumperensya ay nawasak ni Jack, at si Daryl ay nawawala din, at mas nag-alala si Natalie sa sitwasyon. Kabanata 2842. Kamahalan. Sa sandaling ito, lumakad si Clarice at marahang sinabi, mukhang huli na tayo ng hakbang. Tapos na ang kataas-taasang kumperensya, Jack ang kinaroroonan ng ang mga taong iyon ay hindi rin sigurado. Mahirap hanapin sila. Mas mahusay na maghanap ng lugar, mag-set ng kampo, at magtanong tungkol sa sitwasyon. Panipi. Tumango si Natalie. Sa ngayon, maaari lamang itong maging ganito. Tulad ng sinabi niya, nakita niya ang ilang sa unahan, nanginginig ang puso ni Natalie, at biglang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Foam. Kasabay nito, ang mga mandirigmang raksha na namamahinga sa paligid ay sunod-sunod ding tumayo, sunod-sunod na nakatingin sa kanila, isa-isa ang pagkabigla. Nakita ko na sa ilang-ilang milya ang layo, may maalikabok na lugar na may daan-daang libong mga tropa. Mabilis silang lumipat sa tabi na ito. Kita mo na ang lalaki sa kanan ay nakasuot ng maitim na pulang nakasuot na may nakasuot na pilak sa gitna, at ang nasa kanan ay purong itim na nakasuot. Malinaw na, ang mga ito ay mga sundalo mula sa Westrington Continent, ang North Continent, at ang Jongyuan Continent. Kailangan kong sabihin na ang hukbo ng tatlong kontinente ay nabuo magkasama, at ang pagbuo ay talagang nakakagulat. Ano ang sitwasyon? Bakit biglang lumitaw ang mga tropa ng tatlong kontinente? Sa sandaling ito, si Woody sa tabi niya ay mahina ding nanginginig. Mas masahol pa, ang hukbo sa harapan ko ay dapat na nakadirekta sa mga taong katulad ko. Fuwang. Reaksyon ni Mengna, tinaas ang kamay at marahang sumisigaw. Sa isang iglap, libu-libong mga mandirigma ng reksyosya ang pumila at naghintay. Wow! Sa oras na ito, daan-daang libong mga puwersang koalisyon sa tatlong kontinente ang dumating na. Ang ulo ay isang masungit na tao, nakasuot ng puting nakasuot, nakasakay sa isang pulang dugo na kabayo sa digmaan, marilag at kamahalan. Ito ang mabangis na General na si Tu Shengjia ng Hilagang Ying Continent. Si Tu Shengjia, na dating general sa ilalim ng Yang Jian, ay may malaking ambag sa mga pananakop ni Yang Jian. Panipi, itakip mo ito. Sa sandaling ito, hindi nagatubili si Tu Shengjia. Winagaway ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay at umungal. Sa isang iglap, daan-daang libong puwersang koalisyon ang pumulibot sa mga kalalakihan ng Mengna. Kalahating araw na ang nakalilipas, ang main continent ay nakatanggap ng mensahe mula kay Haring Guangping na ang tribo ng Raksha ay sinalakay si Min at ang layunin ay sakupin ang North Imperial City. Kumalat ang balita, at ang iba't ibang mga pamilya ng hari sa Min ay lubos na inalog. Hindi nagtagal, ang North Continent, ang Westrington Continent, at ang Jongyuan Continent ang unang kumilos, na bumubuo ng isang puwersang koalisyon upang pigilan si Natalie. Ikaw. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Mengna, ngunit magalang pa ring sinabi, ang aking angkan ng Raksha ay walang balak na masaktan, ngunit nalaman kung binyantaan ni Zhang Ju si Chang'e Empress, gaganapin ang kataas-taasang kumperensya, at sinisiraan si Daryl. Panipi, bago siya natapos sa pagsasalita, nag-ambala siya ni Tu Shengjia. Manahimik ka. Malamig na tumingin si Tu Shengjia kay Mengna, at bulalas, pinangunahan mo ang hukbo ng Raksha sa teritoryo ng Maine. Kung nilabag mo ang orihinal na kasunduan, huwag subukang mag-quibble.
Alam nating lahat ang tungkol sa kataas-taasang kumperensya. Oo, si Jack, ng iyong angkan ng Raksha ang humantong sa mga tao sa pagsabutahe, at sa wakas ay nakuha ang mga pangunahing sekta, ngunit itinulak mo ang lahat kay Zhang Ju. Ito lang ang itinuro sa iyo ni Daryl. Panipi, nang sinabi niya ito, matuwid na sinabi ni Tu Shengjia sa kanyang mukha. Pinag-uusapan ito, hindi alam ng mabuti ni Tu Shengjia ang sitwasyon ng kataas-taasang convention sa oras na iyon, sapagkat siya ay isang pangkalahatang nagbabantay sa hangganan, at siya ay nasa hangganan. Sa oras na ito ay dumating siya, upang harangan si Natalie at narinig din niya ang balita mula kay Hari. Sa puso ni Tu Shengjia, si Hari ay ang emperor ng langit at hindi magsisinungaling. Nang bumagsak ang boses, ang iba pang mga general sa paligid ay lahat din ay nagsalita. Oo, nilapastangan ni Daryl si Empress Chandler, nais na maging emperor ng North at nakipagsabuatan din sa Jack ng iyong tribo ng Raksha upang sirain ang kataas-taasang convention. At ang iyong tribo ng Raksha at Daryl ay may isang malapit na ugnayan. Sa oras na ito, nahumantong sa iyo ang hukbo at sinalakay ang Maine. Ito ay nalilikhang isip, panipi. Ang ibig Daryl at ang iyong Raksha tribo gumawa ng isang kasunduan upang paghiwa-hiwain up Maine magkasama. Panipi, do not talk walang katuturang na may mga dayuhan karera, ipaalam sa kanila. Ang lahat na wiped out. Panipi, Kabanata 2843. Patuloy na dumarating ang mga katanungan ng bawat tao, kinagat ng mahigpit. Ni Mena ang kanyang labi, balisa ang kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung paano sumagot. Kamahalan. Sa oras na ito, may napagtanto din si Clarice, at sinabi, mukhang ito ang daye ni Hari. Matapos talunin ang labanan sa aming mga kamay, sinadya niyang baligtarin ang tama at mali at nagpadala ng mensahe na hahayaan dumating ang ibang mga kontinente, makipag-usap sa amin. Narinig ito, ang mga mata ni Mengna ay kumislap at siya ay galit na galit. Oo, dapat itong ang multo ni Haring Kenny. Sa pag-iisip tungkol dito, mabilis na bumaling ang isipan ni Natalie. Nagtataka kung paano maiiwasan ang gyera. Patayin. Ngunit sa oras na ito, napaungol si Tu Shengjia at sumugod muna, may hawak na isang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, at malakas na pinunasan ito. Sa isang hiyawan, biglang bumagsak sa isang pool ng dugo ang maraming mga mandirigmang tribo ng Raksha. Sa oras na ito, si Tu Shengjia, walang ekspresyon, ay sumigaw kay Natalie. Ang ambisyon ni Daryl, nakikipagsabuatan sa iyong Rakshas, sinusubukan na kontrolin. Ang buong Maine, ay ganap na nag-iisip. Ngayon, ikaw Rakshas, huwag mo nang isipin alinman sa kanila. Umalis ka, panipi. Ikaw, galit na galit si Natalie kaya malakas na gumanti siya, nabulag ka ng katotohanan. Hindi masusungatan ni Daryl si Empress Chandler, pabayaan mong kontrolin si Maine. Kayong mga tao, bilang isang kontrabida. Ang puso ng tiyan ng Ginoo, panipi. Tu Shengjia sneered without responding. Ngayon ang buong Maine ay nangangaral na nilapastangan ni Daryl ang Chandler. Empress, maaaring lahat ng tao sa mundo ay bobo, at lahat sila ay sinisisi si Daryl. Patayin silang lahat. Sa sandaling ito, daan-daang libong mga puwersang koalisyon ang nagbaha tulad ng isang alon. Nang makita ang eksenang ito, alam ni Natalie na walang silbi na ipaliwanag. Ito mismo, at mahina na sumigaw, warriors, away. Ang mga salita ay nahulog, 10,000 ng mga Raksha mandirigma. Yumangal at binati sila, kahit na ang mga Rakshas ay matapang at mahusay sa pakikipaglaban, mayroon lamang ilang libu-libong mga tao, ngunit ang kalaban ay daan-daang libo, na 10 beses sa bilang ng mga tao. Hindi nagtagal, pagkatapos ng isang malungkot na labanan, maraming mga mandirigma ng Rakshas ay halos hindi mapigilan. Gayunman, wala sa kanila ang kumurot, nagngisi ang kanilang mga ngipin at pilit na lumaban, sapagkat alam nila sa kanilang mga puso na kung nabigo ang laban na ito, ang tribo ng Raksha ay ganap na matapos. Dang, ilang sandali, ang mga sundalo ng magkabilang panig ay nasa ilang na ito, na patuloy na
Nagkaharap ang tunog ng pagkakabangga ng sandata at pagngalngal na umalangaw sa buong mundo. Kabila, Heishui Town, sa silid ng hotel. Nagpahinga si Daryl ng maraming oras at nagmumuni-muni sa kama sa oras na ito. Guru, sa sandaling ito, ang pinto ay natulak, at si Melody ay lumakad ng mabilis. Na may time na ekspresyon sa kanyang misla na mukha, hindi maganda. Ano ang problema? Mabilis na naupo si Daryl at tinanong, ano ang tinanong mo? Panipi, ang pamilyang Carter ay nakakulong sa isang bilangguan sa Imperial City ng NW. Kinagat ni Melody ang kanyang labi, at isa-isang sinabi sa balita, gayon din. Ang reyna ng tribo ng Raksha ang Raksha Army sa North Imperial City, na sinasabi na tutulungan kanya at puksain ng sabay ang mga traidor, ngunit nang dumaan sa North Continent, nakipaglaban siya sa North Imperial Forest Army, at, matapos makipag-usap ng 2 minuto, natapos ni Melody ang balita, at sa wakas ay hindi mapigil ang sabihin, Guro, ano ang dapat nating gawin? Ano? Sa sandaling ito, nanginginig ang puso ni Daryl, at naramdaman lamang nitong humuhuni ang utak, si Yvette at ang iba pa ay nahuli ng hari. Gayon din, pinangunahan talaga ni Natalie ang isang malaking hukbo upang pumunta sa North Palace upang tulungan ang sarili. Kabanata 2844. Naantig din si Daryl sa kanyang puso. Sa kanyang puso, si Natalie ay may prangkahang personalidad, at kaibigan siya ng kanyang sarili, ngunit siya ay hindi malapit sa buhay at kamatayan. Sa puntong ito, hindi ko ito inisip. Alam na nasa problema ako. Sinira ko ang kasunduan 3 taon na ang nakalilipas at dinala siya sa Maine. Ito ay, ang ginagawa ni Natalie ay magdudulot ng galit ng publiko sa mainland. Guru, pagkakita ng pagmumula ng ekspresyon ni Daryl, medyo nabalisa si Melody at hindi mapigil ang sumigaw. Tumawag ka. Huminga ng malalim si Daryl, kinabagal, at sinabing seryoso, sa ganitong paraan, kumuha ka agad ng isang taong mapagkakatiwalaan mo sa NW Continent at hanapin ang aking anak na si Ambrose. Paano kanya matutulungan na iligtas ang pamilyang Carter, Raksha Clan? Doon, pupunta ako. Panipi, tumango si Melody nang marinig niya ito, at dali-daling inayos ang mga tao upang mag-ayos. Pagkaalis ni Melody, mabilis na lumabas ng silid si Daryl, at umalis si Z. Yan sa Heishui Town, St. Zian. Sa daan sa labas ng bayan ng Heishui, nakangiting sinabi ni Daryl, nais kung tulungan kang makahanap ng iba pang mga santo, ngunit mayroon akong mas mahahalagang bagay, kaya't humihingi ako ng paumanhin. Sino ang may gusto sa iyo? Tulong. Panipi. Iritadong sabi ni Zian, kapag naabot namin ang tinidor sa daan, magkahiwalay tayo. Panipi. Bilang isang 9 na araw na santo, ngunit paulit-ulit siyang nagdusa kay Daryl, paano siya magpapatuloy na makasama siya? Haha, narinig ito, nagpakita ng ngiti si Daryl, talagang nakaka-interes ang Zian. Na ito, hindi ba para lang mapasigaw ka ng mabuting kapatid? Kahit ngayon, kahit may hawak na mga sama ng loob. Sa pag-iisip tungkol dito, magsasalita na sana si Daryl. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakasimangot si Daryl, at malinaw na naramdaman niya na mayroong isang mapanganib na aura na hindi kalayuan sa harapan niya. Kasabay nito, sumimangot din si Zian, solemn na namang sinabi ng kanyang mukha, ano ang isang malakas na at masamang espiritu, ito ba ang nasasakupan ni Pluto? Tulad ng sinabi niya, mabilis na lumakad si Zian. Si Daryl ay hindi nag-atubiling at sumunod ng mabuti. Ito, dumating sa isang gubat at nakita ang tanawin sa harap niya. Daryl ay masindak. Nakita ko na higit sa 100 ang mga lalaki na nakasuot ng mga itim na robe ay napalibutan ng isang tao. Ang taong ito ay nakaitim na robe din, ngunit may ilang mga espesyal na marka sa mga damit. Dahil sa madilim na ilaw, hindi makita ni Daryl ang mukha ng taong iyon. Pansamantala, ngunit hindi niya alam kung bakit, ngunit mayroon siyang isang pamilyar na pakiramdam. Mabuti, ito ang mga sundalong sa ilalim ng Pluto, at Chester. Matapos ipeke ni Chester ang kautusan, galit na galit si Pluto at agad na nagpadala ng mga sundalong Ming upang arestuhin siya,
At sa wakas ay natagpuan ang kinaroroonan ni Chester sa Heishui Town. Mingbing. Sa sandaling ito, pumitik ang mga mata ni Zian, at hindi niya maiwasang magsalita. Weird, ang isang nakapalibot, mukhang messenger ng Hades. Paano siya hahabol ng Hades? Panipi. Si Zian ay siyam na araw na santo. Oo. Ang kalagayan sa mundo ng aswang ay lubos na nauunawaan, at masasabi sa isang tingin na ang mga damit na isinusuot ni Chester ay ang mga messenger ng Pluto. Ang messenger ng Hades. Narinig ito, natigilan si Daryl, at pagkatapos ay ngumiti, dahil nakikipaglaban sila sa kanilang sarili. Huwag tayong kumilos ng mabilis at umupo sa bundok at panoorin ang pag-away ng tigre. Sa oras na ito, hindi na malaya ni Daryl na ang kinubkob na tao ay ang kanyang panganay na kapatid. Nang makita ang kanyang walang kabuluhan na mukha, marahan ngumuso si Z. Yan, hindi pinapansin, ngunit din ang mahinahon na tumanggap sa mungkahi ni Daryl. Tahimik na nakatayo roon at nanunood. Sa oras na ito, narito na si Chester. Huola. Matapos libutan siya ng isang dosenang sundalo, sumigaw ang pinuno. Chester, ang iyong kamahalan na Pluto ay hindi payat sa iyo. Pinagtaksilan mo siya at binitawan ang mga pangunahing sekta sa pamamagitan ng maling mga utos. Ngayon ay, nais mo pa ring matakot sa kasalanan. Panipi, ang iyong buhay ay pagmamayari ng iyong kamahalan na si Pluto. Sa palagay mo maaari kang makatakas, ang matino ay mahuhuli, at ang iyong kamahalan na si Pluto ay mahuhulog sa harap namin. Panipi, hehe, narinig ito. Umina si Chester at walang takot na sinabi, "Tretuhin mo. Akong hindi manipis. Ginagamit lang ako ni Pluto, nais akong bumalik sa iyo at managinip, naghahanap ng kamatayan." Isang dosenang sundalo ng Ming ay galit na galit, at sumugod patungo kay Chester. Kabanata 2845. Pop. Ang lakas ng mga masasamang espiritu ay sumabog ng isang dosenang mga sundalo sa ilalim ng lupa na sanhi ng pagbulwak ng hangin sa paligid nila, at ang hangin ay tila nagyelo. Si Kuya Chester, nang makita ang eksenang ito, si Daryl, na nais na lumayo, ay nagulat sa sandaling ito, at mahinang nanginginig ang kanyang katawan. Ito, ang kinubkob na taong ito ay si Chester. Natuwa, naisip ni Daryl na siya ay mali, at mabilis na kinuskos ang kanyang mga mata. Tama, si Kuya Chester talaga. Haha, hindi namatay si Chester. Ilang sandali, nasa sabik si Daryl, ngunit lihim ding nabigla. Malinaw na napagtanto ni Daryl na ang Chester na nasa harap niya ay hindi lamang mapatla, ngunit isang masasamang din ay umuusong sa buong katawan niya, tulad ng na-mutate na itim na buhangin na sawa sa una. Ano ang sitwasyon? Bakit naging ganito si Brother Chester? Gayun din, sinabi ni Zian na siya ang messenger ng Pluto. Maaari ba na siya ay nagtatrabaho para sa Pluto ngayon? Kapatid Chester, tutulungan kita. Hindi nagtagal, nag-react, sumigaw, at diretsyong sumugod si Daryl. Hindi, mahalaga kung ano, nasa panganib ngayon si Brother Chester, at hindi siya maaaring umupo lamang. Hoy! Pagkakita sa eksenang ito, nais ni Zian na huminto, ngunit nang makita na sumugod na si Daryl, kaagad niyang tinapakan ang kanyang mga paa. Bagaman ang lakas ni Daryl ay napakalakas, ngunit sa harap ng mga ito. Ngunit ang mga nasasakupan ni Pluto, sa madaling salita, ay hindi naman tao. Paano siya nakikipaglaban? Sa isang iglap, si Daryl ay sumugod sa battlefield, at ang paligid ng hangin ay napangit sa ilalim ng pag-uudyok ng panloob na puwersa. Gayunpaman, ang nakagulat kay Daryl ay ang mga Ming sundalo na ito sa harap niya ay masyadong kakaiba. Di nagtagal, napagtanto ni Daryl na ang mga sundalong underworld na nasa harap niya ay hindi pag-aari ng kontinente ng Gyushu. Ang paggamit ng pagsasanay ng Gyushu continent na siya lamang ay natural na walang silbi para sa kanila. Daryl, sa sandaling ito, nakita ko na ang taong biglang sumugod ay si Daryl, at si Chester ay nagulat din na nagulat. Haha, kapatid, naisip kong mayroon kang mali. Naririnig ang boses ni Chester. Daryl, hindi mapigilan ng hangin ang lahat. Nang sabay-sabay, at ngumiti siya, kapatid Chester, akala ko patay ka na rin. May
Ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang mga luha ay pumitik sa kanyang mga mata. Bagaman sila at Chester ay sumasamba, mas mahusay sila kaysa sa kanyang sariling kapatid. Ngayon na siya ay buhay pa, si Daryl ay halos maiyak sa sobrang saya. Sa sandaling ito ay hindi alam ni Daryl na si Chester ay mukhang okay. Ngunit hindi na siya isang nabubuhay na tao. Si Chester ay ngumiti ng mapait, at pagkatapos ay sumigaw, "Daryl, kahit na malakas ka, ngunit hindi mo sila masasaktan," mabilis na umatras. Si Daryl ay mukhang buo at umiling, hindi mahalaga kung ano ang pagkakakilanlan ng iba. Sa sandaling ito, higit sa 100 mga sundalo ng Ming ang nagalit kay Daryl. Nasaan ang bata? Hindi ko alam kung paano mabuhay o mamatay. Galit na sigaw, higit sa 100 sundalo ng Ming ang sumali sa puwersa upang sumabog ang isang hangin, diretso patungo sa Daryl. Puff! Si Daryl ay walang oras upang umiwas, naramdaman lamang niya ang isang puwersa na malamig sa kanyang mga buto, tumatakip sa kanyang sarili, at kaagad. Pagkatapos, biglang napailing ang kanyang katawan, at siya ay mahulog na bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, nagpumigla si Daryl na bumangon, nagulat, paano ka makitungo sa mga underworld sundalo, sa pagkabalisa, nang makita si Zian, nagmamadali na sinabi ni Daryl, "Saint Zian, mangyaring tulungan ako, tulungan ang aking panganay na kapatid." Puno ng pag-asa ang mga mata ni Daryl nang sabihin niya ito. Si Zian ay 9 na araw na santo mula sa domain ng Diyos, at tiyak na may paraan siya upang harapin ang mga sundalong ito sa ilalim ng mundo. Pagkatapos ng lahat, naisave niya ang kanyang sarili mula sa mga kamay ni Jack dati. Gayunpaman, walang pakialam si Zian, bakit kita tutulungan? Gayon din, ang iyong panganay na kapatid ay messenger ng Hades, kaya't hindi na ako makakatulong. Kabanata 2846. Nang sinabi niya ito, si Zian ay puno ng mga ngiti. Sinamantala ako ng nakakainis na si Daryl na ito at sinasabing hindi siya maintindihan ng kanyang baguhan. Ang pinaka nakakainis, patuloy niya akong inaasar. Ngayon ay tulungan mo ako. Napakadali niyan. Damn it! Napansin ang panunuya sa sulok ng bibig ni Zian, labis na nalulumbay si Daryl. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Chester, at habang nakikipaglaban upang pigilan ang pagkubkob ng mga sundalong Ming, sinigawan niya si Daryl, "Daryl, ano ang hinihiling mo sa isang babae? Ito ang mga aswang na sundalo ng mundo ng multo, hindi mo ito makayanan. Panipi, bilasan mo at iwan mo akong mag-isa." Mukhang balisa si Chester nang sinabi niya ito. Nang siya ay nasa ganoong sitwasyon, hindi niya mapigilan ang sarili, at hindi na niya kalagkarin si Daryl sa tubig. Sa oras na ito, hindi alam ni Chester na ang babaeng nasa harapan niya ay may isang pambihirang pagkakakilanlan, at siya ay 9 na araw na santo mula sa domain ng Diyos. Umiling si Daryl, mariin ang mukha. Si Zian ay mukhang nakakatawa, at ngumiti ng mahina kay Daryl, "Narinig mo ba, hindi kailangan ng aking kuya ng tulong ko. Patay na ang buhay, nakiusap ako sa iyo." Si Daryl ay labis na balisa. Nang makita ang taos-pusong mukha ni Daryl, hindi nakatiis si Zian na tumanggi, at medyo huminahon ang kanyang tono, "Maaari akong mangako na ililigtas siya, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang 3 bagay." Bagaman medyo si Daryl walang kabuluhan, may ilan sa main. Ang ilang katanyagan, kung nais mong makahanap ng iba pang mga santo, tiyak na kailangan mo ang kanyang tulong. Mabuti. Tumango si Daryl nang hindi man lang iniisip. Hanggat may iligtas niya si Brother Chester, pabayaan ang 3 mga kondisyon, ang 300 Daryl ay hindi nakasimangot. Bukod dito, kahit na si Yufeng ay walang gaanong pakikipag-ugnay kay Zian, alam din niya na si Zian ay isang 9 na araw na santo. Hayaan ang aking sarili na gumawa ng mga bagay na nakakasakit sa mundo. Nang makita na siya ay nangako ng napakasimple, tumango si Zian sa kasiyahan. "Pagkakita mong ikaw ay taos-puso, pagkatapos sasabihin ko sa iyo kung paano makitungo sa mga underworld na sundalo." "Ano?" Narinig ito, natigilan si Daryl, pakiramdam ay niloko. "Sabihin sa iyong sarili ang paraan, iyon ay, Zian ay hindi kailangang gumawa ng isang paglipat, panipitandang padamdam.
Kung nagkamali ako, si Daryl, Zian ay walang pakialam sa mukha ng hangin, dahan-dahan, mayroon kang one-stop maliban sa kanilang isiwalat, at nagkaroon ng maraming panloob na alchemy. Ang dragon ay ang pinakasagradong hayop, swerte manalo sa mundo. Nagtataglay ng kataas-taasang makalangit na walang kamatayan na aura na sinamahan ng panloob na okamiya upang mabuo ang isang universo na lumalabag sa demonyo, ay maaaring sugpuin ng mga masasamang espiritu ng mga sundalong nasa ilalim ng lupa. Panipi, ha! Nang marinig ito, biglang naging malinaw ang Daryl. Gayunpaman, sa susunod na segundo, si Daryl ay medyo napahiya at hindi mapigil ang sabihin, naiintindihan ko ang sinabi mo, ngunit hindi ko pa naririnig. Ang tungkol sa pagbuo ng mahika na ito sa universo. Sa pagbuo ng Bai Chi Shen. Maraming mga record sa mataas na antas. Ang pamamaraan ng pagbuo, ang Universe Demon. Breakang formation lamang na ito, na hindi na itala, at maging si Daryl ay hindi pa naririnig. Sa katunayan, ang Universe Demon Breakang Array na sinabi ni Zian ay ang pagbuo ng domain ng Diyos na hindi kabilang sa Jiusho continent, at normal na. Hindi alam ni Daryl. Okay lang. Si Zian ay nagpakita ng isang bahagyang ngiti, tiwala sa pag-asa, maghintay ka lang hanggang sa makinig ka sa aking mga tagubilin. Una mong, ilabas ang panloob na alchemy sa iyong katawan at ilagay ito sa paligid alinsunod sa 5 elemento at chismis. Daryl hindi marinig ito. Nang walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng isang dosenang panloob na alchemy mula sa kanyang katawan at inilagay ito sa paligid ng kakahuyan. Sa ginugol na 3 taon sa Death Valley sa wilderness teritoryo noon, pumatay si Daryl ng maraming mga espiritong hayop, at maraming mga panloob na okamiya. Kahit na bumili siya dati, marami pa siyang natitira sa kanya. Inilapag ang panloob na alchemy, pinakawalan ni Daryl ang batang dragon sa ilalim ng pagsay ni Zian. Jewel, sa sandaling ito, Daryl ay hindi maaaring tulong pagbulong-bulong sa kanyang sarili. Ito ay nasa sa iyo upang isave Brother Chester oras na ito. Dagandong, matapos ang huling pangungusap ay nahulog, narinig niya ang isang dagandong na shocked ang kaluluwa. Pagkatapos ang batang dragon ay sumabog sa hangin. Bagaman hindi pa siya lumaki, ang malakas na hininga ng hayop ang bumabalot sa buong kagubatan. Sa sandaling ito, ang mga sundalo sa ilalim ng mundo na nakatuon pa rin sa pakikitungo kay Chester ay pawang hindi maipaliwanag na palpitation sa puso, at lahat sila ay natigilan nang makita nila ang mga dragon na biglang lumitaw. Nagulat din si Chester, nakatingin sa batang dragon na lumulutang sa hangin. Kabanata 2847. Ano ang nangyari? Kailan nagkaroon ng dragon si Daryl? Roar! Sa sandaling ito, ang batang dragon ay inatasan ni Daryl, ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakakandado sa mga sundalong Ming, at pagkatapos nito, muling sumabog ang isang dagandong, at bigla, ang mga ekspresyon ng mga sundalong Ming ay nagbago ng husto. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan na ito ay isang batang dragon lamang, at maraming mga sundalo sa ilalim ng lupa ang nakakuha ng kanilang kumpiyansa. Isang batang juvenile. Oo, huwag kang magpanik, ang isang batang dragon ay hindi man tayo masasaktan. Sa paungol, ang mga sundalong ito ay nahahati sa 2 koponan. Ang isang koponan ay nagpatuloy na kinubkob si Chester, ang ginawa ng ibang koponan, patungo sa batang dragon. Woo! Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagmamadali, napagtanto ng mga sundalong ito sa ilalim ng lupa na may mali, at nakita nila na sa paligid ng kagubatan, inilagay ang ilang panloob na okamiya, na tila magulo, ngunit naglalaman ng misteryo. Hindi lamang iyon, ang lokasyon ng batang dragon sa harap niya ay nasa gitnang mga panloob na alchemy. Sa oras na ito, ang mga sundalong ito sa ilalim ng mundo ay hindi pa alam. Ang porma sayon sa harap nila ay tinawag na Chen Kun Demon Breakang Formation, na pinigilan lamang ang mga masasamang espiritu sa kanilang mga katawan. Ano, sa sandaling ito, nang ganap na nabuo ang porma sayon, sa pagsabog ng banal na hayop na aura, ang masamang espiritu na orihinal na bumalot sa kakahuyan ay biglang nawala. Hindi lamang iyon,
napagan din ng presyon si Chester. Sumama kayo, patayin ang batang dragon. Sa oras na ito, isa-isang reaksyon ng maraming sundalo sa ilalim ng lupa, at bigla silang napukaw ng kanilang bangis. Kaboom! Maraming sundalo sa ilalim ng lupa ang sumabog ng sama-sama, na bumubuo ng isang masasamang aura, tulad ng isang madilim na ulap, na nakabalot sa batang dragon. Nang makita ang eksenang ito, binuhat ito bigla ni Daryl, at hindi mapigil ang pigain ng pawis para sa batang dragon. Si Zian sa tabi niya ay sobrang kalmado. Bagaman maraming mga sundalo sa ilalim ng lupa, lahat sila ay nasa ilalim ng lupa. Mahirap saktan ang dragon, kung tutuusin, ang dragon ang pinakamalakas na hayop. Umungal, nakikita ang maraming mga sundalo sa ilalim ng lupa na nagmamadali. Ang batang dragon ay hindi gulat na gulat. Pagkatapos ng isang dagandong, kaagad na sumunod, binuka niya ang kanyang malaking bibig. Sa susunod na segundo, nakita ko ang dalawang sundalo sa ilalim ng lupa na nagmamadali sa harap, nakakulong ng isang malakas na hininga, at pagkatapos ay direktang napalunok ng batang dragon. Damn it! Nang makita ang eksenang ito, laking gulat at tuwa ni Daryl. Hindi inaasahan, ang lunok ay maaaring lunukan ng mga sundalo sa ilalim ng lupa. Malinaw na napansin ni Daryl na ang lakas ng masamang espiritu na nilalaman ng dalawang sundalo sa ilalim ng lupa na nilamon ng batang dragon ay dahan-daang pinagsanib ng batang dragon at naging sariling kapangyarihan. Lumalamon. Hindi lang iyon, nanginginig din si Zian sa mukha nitong puno ng pagkagulat. Ano ang mali? Hindi nagtanong na tanong ni Daryl. Si Zian ay tinitigan ng mabuti ang batang dragon, hindi maitago ang panloob na pagkabigla. Nanginginig ang kanyang tono. Ang mga dragon ay ang pinakamalakas na hayop, ngunit ang mga kasanayang ipinapasa ng dugo ay hindi hihigit sa tubig, sunog, kulog at kidlat. Ngunit doon ang mga ito ay mga dragon din. Ang ilang mga espesyal na kakayahan, sa kasong ito, lilito lamang isang beses bawat 10,000 taon. Panipi, sa pamamagitan nito, hindi mapigilan ni Zian na huminga ng malalim, at nagpatuloy, hindi inaasahan, ang iyong dragon ay may kapangyarihang lunukan ito. Bago ito maging isang matanda, hindi ka panipaniwala. Matapos ang huling pangungusap, tuwang-tuwa si Zian. Oo, mayroong 3 kapangyarihan ng mana ng pamilyang dragon, sa makatuwid. Nga, tubig, sunog at kulog at kidlat. Sa makatuwid, sa mga alamat ng main, may mga fire dragon, water dragons at thunder dragons sa mga alamat ng mga dragon, ngunit mayroon ding mga individual dragon, dahil sa kanilang mga talento at iba pang mga kakayahan. Ngunit tulad ng sinabi ni Zian, ang sitwasyong ito ay napakabihirang. Kabanata 2848. Gayunpaman, hindi alam ni Zian, ang batang dragon sa harap niya, sa ilalim ng proteksyon ng angkan ng alakdan, ay tahimik sa tubig ng gisyo ng higit sa 3,000 taon nang maglaon, dahil sa isang pagkakataon, nasisipsip muli ng kaluluwa ni Jule. Masasabing ito ang pagsasama ng kaluluwa ni Jule na nagpasadyang espesyal sa batang ito. Tumawag ka. Narinig ito, hindi maipahayag ni Daryl ang kanyang kaguluhan. Haha, ang dragon espiritu na hayop na pag-aari niya pa rin ang pinaka-espesyal na isa. Bagaman hindi alam ni Daryl na ang kaluluwa ng batang dragon na nasa harapan niya ay si Jule, hindi niya maipaliwanag na masaya siyang makita na may espesyal itong kakayahang lunukan. Ito, ang pagkakita sa kanyang dalawang kasama ay direktang napalunok ng mga batang dragon sa harap nila. Ang natitirang mga sundalong Ming ay nagpapanik, halos takot. Takbo, patakbo, hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Sa isang sandali, ang mga sundalong multo na ito ay tulad ng takot na mga ibon at hayop, at nawala ng walang bakas sa isang kisap mata. Ang paglunok ng batang dragon ay ang katapusan ng kaluluwa na lumilipad palayo, na maglakas loob na manatili. Tumawag ka. Si Chester ay nakahinga ng maluwag, mahinang nakasandal sa isang puno at nakaupo, lihim na nagagalak. Sa kabutihang palad, may mga dragon espiritu na hayop sa hangin. Kung hindi man, talagang mapapahamak ito ngayong gabi.
Sa sumunod na segundo, ngumiti si Chester kay Daryl at sinabi, "Oo, Daryl. Kailan ka nakakuha ng Dragon Espiritu?" Pagkatapos nito, hindi mapigilan ni Chester na sulyapan si Zian, at pabiro nitong sinabi. Gayun din, hindi pa nagkakilala ang nakababatang kapatid na ito, hindi mo ba? Ipinakilala si Daryl, panipi. Sa totoo lang, bago tinanong ni Daryl si Zian, hindi ito matiis ni Chester. Ngunit matapos itong maingat na pag-isipan ito, gusto ni Daryl at ng kanyang mga sinalaigan na higit na ligawan at sampein ang higit na mahalaga, ang babaeng ito ay handang tumulong kay Daryl. Pinatunayan ang relasyon ay hindi ordinaryong, kaya hindi sinasadyang tretuhin si Zian bilang babae ni Daryl. Nakababatang kapatid. Narinig ito, ang walang malasakit na mukha ni Zian ay biglang nahihiya at nagalit, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pamamaslang, at direkta niyang ikinandado si Chester. Ang taong ito ay isang messenger ng Pluto, naglakas loob na makipag-usap ng walang katuturan sa harap niya. Nang makita ang eksenang ito, napahiya si Daryl, at buong pasasalamat na ipinaliwanag kay Chester, "Kapatid Case, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Ito ang Panginoon ng Siyam na Langit, paano ako magiging kwalipikadong maging kanya?" Tao, ang Nine Heaven Saint, si Chester ay biglang natigilan, ano ang pinagmulan nito? Sa oras na ito, napansin ni Daryl ang hininga ni Chester, at laking gulat niya, "Kapatid Case, bakit ka naging ganito?" Malinaw na nakita ni Daryl na walang dugo ang mukha ni Chester at malamig ang kanyang buong katawan. Hindi may kumpara, ako hindi makaramdam ng bakas ng buhay. Tulad ng isang patay na tao, si Chester ay mukhang malungkot. Bilang messenger ng Pluto, hindi na siya buhay. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Zian na magsalita. Nanginginig ang puso ni Daryl, nararamdaman lamang ang kanyang utak na humuhuni. Ang tao ay hindi isang buhay na tao. Hoy! Sa oras na ito, nagbuntong hininga si Chester at dahan-daang ipinaliwanag ang sitwasyon ng detalyado. Ang huling nabanggit, pangit na susunod ng ngiti, akala ko, gumawa ng isang messenger ng Hades, madaling makagawa ng isang maliit na bagay walang nag-isip, Pluto ambisyoso, mas kakilakilabot kaysa sa pambungad na anggulo, sinabi ni Chester pangit na tumingin kay Daryl at nagpatuloy, "Daryl, nagkunwari akong sinabi kay Jack na palayain ang sekta ng Maine, hindi ako bibitawan ni Pluto, ang batang dragon mo ay makitungo sa mga sundalong Ming, ngunit hindi makitungo kay Pluto, kaya't iiwan mo akong mag-isa." Si Daryl naging nasa sabik at sumigaw, "Brother Case, ano ang bagay na walang kaparirakan pinagsasabi mo kami ng tatlong kapatid na lalaki ay nakatira at mamatay ng sama-sama ko talagang hindi maaaring umalis ka nag-iisa." Daryl, si Case ay napaka-inilipat. Ngunit siya pa rin sinabi sineseryoso, "Hindi mo pa rin maintindihan na mayroon akong isang kontrata ng kaluluwa kay Pluto, at mahahanap niya ako anumang oras, paano ka makakatulong?" Natahimik sandali si Daryl. Kabanata 2849. Kung paano malutas ang kontrata ng kaluluwa. Pamilyar ako kay Yin at Yang Feng Shui, ngunit wala akong alam tungkol dito. Sa sandaling ito, dahan-daang sinabi ni Zian, ang kontrata ng kaluluwa ni Pluto ay hindi malulutas. Kabilang sa aming siyam na araw na mga santo, si Wan Xiang ang pinakamahusay sa mga ito, ngunit kailangan muna nating hanapin siya. Mahusay. Ngumiti si Daryl at mabilis na sinabi, "Kung ganito ang kaso, hayaan mong samahan ka ni Brother Case upang hanapin ang iba pang Nine Heaven Saints. Kung mahahanap mo ang anak na babae ng Wan Xiang, dapat mong hilingin sa kanya na tulungan iligtas si Brother Case." Okay, nag-atubili si Zian, tumanggo at sumang-ayon, "Maaari ko siyang kunin. Ngunit huwag kalimutan ang tatlong bagay na iyon, hanggat ilalabas ko ito. Kailangan mo itong gawin sa lalong madaling panahon." "Oo naman." Ngumiti si Daryl. Sinabi, "Ay pangako mo ang magagandang bagay. Bakit makakalimutan ng aking kapatid? Ikaw." Inapakan ni Zian ang kanyang mga paa ng hiya at galit. Si Daryl na ito ay talagang hindi seryoso. Sa lahat ng ito, pag-iisip ng pagsasamantala, tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, umiling din si Chester at ngumiti ng mapait. Matapos ang 3 taon sa ganid at taksil na kaharian, hindi pa rin siya nagbabago.
Kapag nakakita siya ng isang magandang babae, hindi siya seryoso. Sa oras na ito, sinabi ni Daryl kay Chester, "Kapatid Case, sasamahan kita." Ngunit kinuha ni Natalie ang Raksha Army sa mainland at kailangan kong sumugod, kung hindi, natatakot ako na may mangyari. Okay, pumunta ka ng mabilis, huwag mag-alala tungkol sa akin sa ngayon. Si Chester ay mukhang solemn na at tumango. Naiintindihan ni Chester ang katwiran, at bagaman siya ay medyo nag-aatubili, alam din niya na ang mga gawain ng Maine ay mas mahalaga. Di nagtagal, humiwalay si Daryl kina Chester at Zian, at nagmamadaling patungo sa North Continent. Sa sandaling ito, ang hangganan ng North Mainland. Sa ilang, nagpatuloy ang labanan. Sa ilalim ng pagkubkob ng mga puwersang koalisyon, ang mga mandirigma ng tribo ng Raksha ay isa-isang nahulog sa isang pool ng dugo, at ang lupa ay namantsahan ng pula. Ang dalawang panig ay labis na nakikipaglaban dito sa loob ng 2 araw at 2 gabi. Sa 2 araw na ito, ang libu-libong mga mandirigmang Raksha na pinamunuan ni Natalie, mula sa 10,000 sa simula, biglang bumagsak hanggang mas mababa sa 10,000. Kahit na ang mga Rakshas ay magaling makipaglaban at ang kanilang average na lakas ay mas malakas kaysa sa main continent, hindi pa rin nila ito matiis sa harap ng gayong pagkakaiba-iba sa labanan. Sa panig ng koalisyon, mayroong halos 600,000 katao, at nawala ang higit sa 100,000, naiwan lamang ang higit sa 400,000. Mayroong mas mababa sa 10,000 mga tao, at ang pakikipaglaban sa higit sa 400,000 na mga tao ay simpleng pagpindot sa mga bato ng mga maliliit na bato. Gayunpaman, sa pamumuno ni Natalie, ang mandirigmang Raksha na ito na mas mababa sa 10,000, ay nagpumilit pa rin. Alam ng mga mandirigmang ito sa kanilang mga puso na kung ang laban na ito ay nawala, ang tribo ng Raksha ay tuluyan ng matatapos. Sa kalagitnaan ng hangin, nakipaglaban si Natalie kay Tu Shengjia na may higit sa 100 general. Ang bawat isa sa mga general na ito ay umabot sa ika-5 yugto ng wawang, at ang lakas ng magkasamang pagsabog ay napakasindik. Sa kabilang panig, si Clarice ay napapaligiran din ng karamihan. Bang! Sa wakas, nakahanap ng pagkakataon si Tu Shengjia, at kumurap ang kanyang figure. Sinampal niya ng palad ang likod ni Natalie, at narinig na mapotla ang mukha ni Natalie. Agad siyang nahulog mula sa kalangitan, nakahawak sa kanyang dibdib, at naglalabas ng dugo. Haha, tumawa si Tu Shengjia at sinabi kay Natalie, "Ito ang lakas ni Queen Rakshasa, ngunit ganun lang. Hindi mo na kailangang magpumiglas pa sa sitwasyong ito, kaya mabilis na sumuko." Surrender. Natalie kinagat ang kanyang mga labi mahigpit, ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng pagkawalang takot. "Kami ay Rakshas, ay sa halip mamatay kaysa sumuko. Tandang padamdam. Gusto ko sa halip mamatay kaysa sumuko." Lahat ng isang biglaang, ang mga nakapaligid na Raksha mandirigma ay tumugon sa sabay-sabay, kahit na isa siya ay malubhang nasugatan, ngunit siya ay napakalakas. "Haha, hindi ko talaga alam kung paano magangat." Walang hiya. Ang mukha ni Tu Shengjia ay nalungkot, pinilit ng kanyang panloob na puwersa, at sumugod siya kay Natalie. Dala ang kanyang mahabang kutsilyo. "Ayokong saktan ang aking kamahalan na reyna." Sa sandaling ito, nakita ko ang isang magandang figura, nagulat at hiniranggan sa harap ni Natalie. Si Clarice. Iyon. Kabanata 2850. "Clarice, tumakas ka. Iwanan mo ako." Nanginginig si Natalie at nagmamadaling sumigaw. Sa pagkakataong ito, ang tribo ng Raksha ay kinubkob ng mga puwersang koalisyon. Ito ay ganap na kanyang sariling kasalanan at ang gastos ay pinasan ng kanyang sarili. Ngunit si Clarice ay iba. Nagkaroon siya ng mana ng kanyang ninuno, na si Quaffo, at ito ang kinabukasan ng Raksha tribo bilang isang buo. Gayunpaman, si Clarice ay may isang matatag na mukha at walang balak na iwasan ito. Sinundan ng kanyang 2 kapatid si Jack at pinagkanulo ang tribo ng Raksha. Hindi sila mapapatawad. Bilang isang nakababatang kapatid na babae, hindi nila siya mapigilan. Palaging nahihiya si Clarice sa tribo ng Raksha. Ngayon ang
Pagharang sa tibak para sa reyna ay maaaring ituring bilang pagtubo sa mga kapatid. Isa pang darating upang mamatay, pagkatapos ay tutuperin kita. Pagkakita sa eksenang ito, ang mga mata ni Tu Shengjia ay puno ng kabaliwan, at sa parehong oras ay binilisan niya ang kanyang bilis, at ang mahabang kutsilyo ay tumusok patungo sa puso ni Clarice. Sa oras na ito, labis na nasasabik si Tu Shengjia, hanggat pinatay niya ang Queen of Rakshasa, siya ay magiging bayani ng 9 States Continent, at siya ay magiging tanyag sa buong mundo. Tumawag ka. Pagkakita ng mahabang kutsilyo na palapit ng palapit, hindi nagtago si Clarice, at kasabay nito ay may ngiti sa labi. Sa totoo lang, sa lakas ni Clarice, napakahirap para sa Tu Shengjia na patayin siya, ngunit pagkatapos ng mabangis na labanan sa mahabang panahon, ang panloob na lakas ni Clarice ay halos maubos, at wala siyang kapangyarihan na labanan. Talaga, sa kutsilyong ito, kahit na nais niyang magtago, hindi niya ito maiiwasan. Sa sandaling ito, nais ni Natalie na itulak si Clarice, ngunit huli na. Sa ilalim ng pagkabalisa, biglang namula ang mga bilog ng kanyang mata, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata, siya ay desperado. Itigil mo na, tigilan mo na. Sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang nagmula sa malayo, malakas na tumunog sa buong mundo. Biglang, ang dalawang panig na nasa mabangis na labanan ay parehong yumangal. Nang yumangal na ito, nanginginig ang kanilang mga puso, hinahanap ang kanilang mga tinig. Bang! Isang sulyap lamang, maging ang mga mandirigma ng tribo ng Raksha o ang mga sundalo ng koalisyon, lahat sila ay natahimik. Tingnan lamang ang kalsada, sa di kalayuan, isang dragon ang nagmumula sa kalangitan. Bagaman ang dragon na ito ay 3 o 4 na metro lamang ang haba, ang katawan nito ay puno ng aura ng isang mabigat na hayop, ang mga mata nito ay parang kuryente, ang mga kalistis ay nagniningning ng isang nakakatakot na ilaw. At sa likod ng dragon na ito, isang lalaki ang mayabang na tumayo na may malamig na ekspresyon. Si Daryl ito. Oo, bago lunukan ang kapangyarihan ng mga masasamang espiritu ng dalawang sundalo sa ilalim ng lupa, lumaki ang batang dragon ng sabay-sabay, at ang lakas nito ay medyo bumuti. Ito, nakikita ang eksenang ito, kung si Natalie man o lahat na naruroon, lahat. Sila ay tahimik, nakatingin kay Daryl, na bigla. Roar! Sa sandaling ito, dumating ang dragon na si Daryl ang rider, at binuka ng batang dragon ang kanyang bibig at naglabas muli ng isang malakas na ugong. Lumabas ang ugong. Sa buong ilang, ang mga kabayo ng dalawang hukbo at lahat ng mga kabayo ay isa-isang nanginig. Ang pinakamalakas na hayop, ganap na presyon ng dugo. Kapag lumabas ang dragon, ang lahat ng mga hayop sa mundo ay kailangang sumuko. Sa sandaling ito, ang madla ay tahimik, at halos isang karayom na nahulog. Ang maririnig ng malinaw, dragon. Ito ay naging isang banal na dragon. Hindi ba ang kakaibang hayop ni Daryl ay kakaiba? Paano ito naging isang dragon? Tulad ng inaasahan, ito ang pinakamalakas na banal na hayop, ang hininga na. Ito ay masyadong malakas, panipi. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan, hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at sa maikling panahon, maraming talakayan sa madla. Alam mo, ang dragon ay nawala sa siyam na mga lalawigan sa loob ng libu-libong taon, at karamihan sa mga nagtatanim ay nalaman lamang ang pagkakaroon ng siyan lang mula sa alamat, ngunit hindi inaasahan na makikita nila ito gamit ang kanilang sariling mga mata sa panahon ng kanilang habang buhay. Ang lalong hindi nila inaasahan na sila ay si Daryl na nagmamay-ari ng Dragon Spirit Beast. Tumawag ka. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Daryl at tumingin sa paligid ng madla. Itigil ang lahat. Sa oras na ito ang Rakshasa Army ay pumasok sa mainland continent. Ito ay isang kumpletong hindi pagkakaunawaan. Mangyaring itigil ang iyong mga kamay bago lumala ang sitwasyon. Kapag sinabi ito, sinabi ni Daryl. Ang mga mata ni Daryl ay nahulog kay Natalie. At nang makita siyang namumutla at labis na mahina, naantig siya at nagalak. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.